A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupuro lang ulo. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Thank you. Secretary Avalos, Senator Win Gatchalian, Governor Nino Uy, my friend, Mayor Osnan, where are you? Hindi ko na po babatiin lahat yung mga opisyales na nandito ngayon, both sa Caraga or Davao Oriental, dahil binanggit na pong isa-isa ni Mayor Osnan kanina. Babatiin ko na lamang po ang mga guro na nandito ngayon sapagkat today is the World Teachers Day. Nung binata po ako, marami po akong nakilalang mga dalaga. Meron pong mga accountant, merong abogado, merong doktor, merong nurse. Magaganda po sila lahat. Pero sabi ko, pag mag-aasawa ko, gusto ko teacher ang maging asawa ko. Kaya ang asawa ko po ay isang teacher, na kagaya po ninyo. Ang sabi po nila, invest in our teachers and our children will succeed. Naalala ko po yung Magna Carta for Public School Teachers. It's an old law enacted in 1966, some 58 years ago. Doon nakalagay po yung maraming benefits sa mga teachers. Meron po doon na cost of living allowance. Ang sabi po doon, at least the teacher's salary should keep in pace with the living expenses, and the allowance should be given and be based automatically on the living cost index. On an annual basis, the Secretary of Education should submit to Congress, and sabi po doon, a recommendation for an appropriation for this cost of living expenses. Nangyayari po ba yun sa inyo? Meron pa pong sinasabi na special hardship allowance. Ito po ay yung pong exposure ninyo to difficult situations from commuting
to your assignments and other exposures. Ang sinasabi po doon, you should be paid at least 25% of your monthly salary. Nangyayari po ba yun? Meron pa pong sinasabing medical examination and medical treatment which will be given free to all teachers. At kapag ka doon sa medical examination napatunayan meron kayong sakit, you will be treated for free. Nangyayari po ba ito? Sana po darating ang araw makasama ko si Senator Win Gatchalian para kaming dalawa po by the oversight function of the Senate, titingnan po nating mabuti kung napatutupad na mabuti ang Magna Carta for public school teachers. Ang sinasabi po kasi, the declaration of policy is to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and work conditions, including the requirements for employment and career prospects. 58 years after the enactment of the law, we have yet to fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa dun sa mapupurol ang ulo. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts, and we will fight whatever it takes. I'd like to end by saying this to the people of the municipality of Caraga and to the rest of the people of Mindanao. Gikan sa akong kasing-kasing, gihigugma ko kamong tanan. Thank you. Binanggit na pong isa-isa ni Mayor Osnan kanina. Babatiin ko na lamang po ang mga guro na nandito ngayon sapagkat today is the World Teachers Day. Nung binata po ako, marami po akong nakilalang mga dalaga. Meron pong mga accountant, merong abogado, merong doktor, merong nurse. Magaganda po sila lahat.
Pero sabi ko, pag mag-aasawa ko, gusto ko teacher ang maging asawa ko. Kaya ang asawa ko po ay isang teacher. Nakagaya po ninyo. Ang sabi po nila, invest in our teachers and our children will succeed. Naalala ko po yung Magna Carta for Public School Teachers. It's an old law enacted in 1966, some 58 years ago. Doon nakalagay po yung maraming benefits sa mga teachers. Meron po doon na cost of living allowance. Ang sabi po doon, at least the teacher salary should keep in pace with the living expenses, and the allowance should be given and be based automatically on the living cost index. On an annual basis, the Secretary of Education should submit to Congress, ang sabi po doon, a recommendation for an appropriation for this cost of living expenses. Nangyayari po ba yun sa inyo? Meron pa pong sinasabi na special hardship allowance. Ito po ay yung pong exposure ninyo to difficult situations from commuting to your assignments and other exposures. Ang sinasabi po doon, you should be paid at least 25% of your monthly salary. Nangyayari po ba yun? Meron pa pong sinasabing medical examination and medical treatment which will be given free to all teachers. At kapag ka doon sa medical examination napatunayan meron kayong sakit, you will be treated for free. Nangyayari po ba ito? Sana po darating ang araw makasama ko si Senator Win Gatchalian para kaming dalawa po by the oversight function of the Senate. Yeah. May ano yun mayroong magandang pitching doon Sana makasama ko si Senator Win Gatchalian. Uy, mukhang tatakbo si congressman ng senador Uy, so ano natin to suportahan natin to. Oo, talagang lumalaban to sa mga kawatan. Virginia Puruya, ano yan, isa lang po tao namin. Naku po, okay lang yan, basta meron. Pulutan ko, kawaki mono. Masarap ba yun? Patingin mo nga sa amin yan. Itingnan po natin mabuti kung napatutupad na mabuti ang Magna Carta for Public School Teachers. Ang sinasabi po kasi, the declaration of policy is to promote and improve the social and economic status of public school teachers, their living and work conditions, including the requirements for employment and career prospects. 58 years after the enactment of the law, we have yet to fulfill the realization of this declared policy. Kaya kailangan po siguro, total nandiyan naman si Senator Win, baka sakali pong magkita naman kami sa susunod na Senado. Oy, tatakbo pero ini-expose niya yung mga batas na kanilang ipinasa para sa mga teacher. Ang dami pala ng mga ala-allowance na yun. Pucha, hindi gumagalaw Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? Sana lang kung tatakbo nga sabi niyo dito confirmed na natatakbo. Kung tatakbo sana itaas ni Inday Sara yung kamay nito para talaga naman with the help of Iglesia ni Cristo na merong black voting power sana manalo to Tapos sana ang magtaas ng kamay niya either si PRD or si Inday Sara. Saya nun. A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga colleagues ko sa House of Representatives. I thought they had good education. Oy, grabe naman.
May sampal si si Marcoleta. I thought yung mga kasamahan ko sa Congress ay merong good education. Ako, parang sinabi mo wala silang mga pinag-aralan. Parang mga walang pinag-aralan, ganon. Nako, medyo mabigat yung binitawan ni Kong Marcoleta na yun, I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all, because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po yung magagaling kesa doon sa mapupurol ang ulo. Aray! Sakit naman, no? Kasi totoo yung sinasabi na to ni Marcoleta. Hindi ko ipinagtanggol si Inday Sara. Hindi ko sinabing cleared na siya sa lahat ng mga binibintang nyo sa kanya. Pero meron tayong tradisyon. Yung bang tradisyon na yun, sinususundin ba natin o hindi? Kung hindi natin susundin, bakit? Kasi matagal na panahon, yan yung sinusunod ng Kongreso. Na ang Presidente, ang Vice President at ang Supreme Court, hindi na natin yan dinideliberate. Kasi nga, kailangan mag-function ang mga ahensya ng pamahalaan na yan. Kailangan mag-function nila, and if they can function well 100% with this budget, then let them have that budget for them to maximize yung kanilang services. Hindi ba? Bakit mo babawasan? O hindi ba kung ito yung hinihingin na ibigay mo, may pera naman tayo eh. So parang ang yan eh. Para kang merong chef. O meron kang cook. O tapos gusto mo magluto siya ng masarap. Tapos, masarap yung iluluto ko. O sige, ito yung bibilin ko. Ito, pak. Ito pagkain natin, masarap eh. Gusto mo, masarap yung kakainin natin eh. O ngayon, sabi mo, wag na yan. Tanggalin mo na to, ito. Eh sir, mahirap naman mag-adobo ng asin lang. Hindi ba? Ganun yun eh. So in order for you to, yung ine-expect mo para sa opisina na to ay magawa niya, you should give them kung ano yung dapat na budget para sa kanila. Pag nagpabili ka ng sinigang, kailangan kompleto yan kung gusto mo masarap. Pero kung sinigang, nagpabili ka lang ng gulay, halimbawa okra, at saka talbos ng kangkong, tapos yung pampaasim, wala yung karni. Putang ina pa, paano naging sinigang yun? Hindi ba? So ang sinasabi dito ni Marcoleta, hindi ko pinagtanggol si Inday. Hindi ko rin sinasabi na si Inday ay tama at wala siyang kasalanan. Ang akin, meron tayong tradisyon. Pangalawa, pinag-uusapan natin dito notice of disallowance. Sino-sino ba yung merong mga notices of disallowance? COA, sino? Putang ina, ang dinala nyo lang yung kay Inday. We are talking about notice of disallowance. Hindi porket si Inday yung gusto nating imbestigahan dito, hindi nyo naaalamin kung sino-sino pa yung may mga notices of disallowance. It turned out sa Cebu, bilyon yung notices of disallowances nila. Bilyon 120 something billion. So yun yung sinasabi natin, mga bossing, na ginawa ni Marcoleta that cost him yung kanyang mga membership sa mga committee. Wala na siyang committee, tinanggal na siya sa lahat. Dahil lang ipinaglalaban niya yung tama. Hindi niya sinasabi si Inday yung tama, hindi niya naman niya pinagtatanggol si Inday. Ang sinasabi lang niya, meron tayong well-kept tradition.
Bakit natin kailangan baliin dahil sa politika? Pwede na nating baliin yon, pero kailangan lahat. Kung binali natin kay Inday, dapat baliin natin kay Marcos, baliin natin sa Supreme Court. Kailangan scrutinize natin lahat pagdating dyan. Same goes with the notice of disallowances. Kailangan lahat ng may mga notices of disallowance, kailangan ma-scrutinize natin. Magisa natin dito kung yun yung gusto nating i-focus yung may mga hindi tali sa kanilang mga budgets. Oh, sinabi sa akin yan ni Banat Bay, Boss Dada, kapag ikaw nasa tama ka, hindi ka magkakamali. Kapag ikaw nandudong ka sa tama, I am sure, yung tao nasa iyo. O, kita mo si Marcoleta, nasa kanya tao, kasi doon siya sa tama eh. Hindi niya sinasabing doon ako kay Inday, hindi ganun yun. Ang sinasabi niya, ang pinagtanggol ko tama, at ano nangyari sa akin? O, ginawa akong basahan sa Congress, pero you will not find me unbowed. Hindi ako luluhod sa inyo. Sino ba kayo? Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts, and we will fight whatever it takes. Ang maganda ron, palakpakan. Napaka-inspiring. Napaka-inspiring netong mga sinabi na ito. So inspiring, di ba? Oh, masaya kayo? O hindi, ito, pakita pa natin itong isang interview niya. Matindi itong isang interview niya. Simulan na natin para talagang matindi yung banat niya sa mga kapwa niya kongresista. Ito, pakinggan natin si Sagip Party List, Rodante Marcoleta, representative ng Sagip Party List. Principles yung kauna-unahan pa lang, sapagkat meron ka kung lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila. Yun ang lagi natin sinasabi. 6.35 billion trillion yung budget, tapos 125 yung kine-question nila. Putangina, lahat sila parang Voltes 5. Oo, let's bolt in sila lahat. Saan ka naman? Nakakonsentrate. Lahat. Doon nakakonsentrate. Halatang halata naman eh. Huwag na kami magbulahan. May mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee. Pati na po yung makapangyarihang commission on appointments. Kayo po ba'y nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila, sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun?
Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung gano'ng klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba ay naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig niyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga, hindi naman nila ako aabisuhan na gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaari nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at dinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Yun lang. Ibang klase talaga, no? Kasi tandaan nyo, si Ka Eric at si Doc Lorin, nagtanong lang din, kung saan dinala yung budget. Pero po, tragis yan, na-contempt sila, nakulong sila. Tapos, dahil doon, nawala yung prangkisa ng SMNI. Just by mere asking, it's easy to, Ngayon, tinan mo, sila yung nagtatanong tungkol sa budget ni Inday. Samantalang nung sila yung tinanong kung saan napunta tong budget na to, sabi, balita ko, ganito kalaki yung, yung travel expense mo, Pakipaliwanag nga, totoo ba to o hindi? Sasagot ka lang naman, hindi totoo yan. Maliit yan, Mas malaki pa dyan, di ba? Ganun lang yun, So nagtanong lang, tingnan mo kung ano yung repercussions ng mga tanong. Nakakontempt, natanggalan ng prangkisa. Tapos, sunod-sunod ng pinulitika. Andiyan na yung binuhay yung mga kaso. Tapos, no bail. Tapos, napunta na doon sa naging wanted na. O, di ba? Alam mo yung sunod-sunod, nagulat nga actually ang Congress kasi ini-expect nila ang may-ari ng SMNI si Pastor. It turned out hindi. So gulat na gulat sila. At hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung kanilang prangkisa. Actually may prangkisa pa sila. Hindi lang ibinabalik yung kanilang permit to operate. Kasi nga yung NTC hindi ba parang sinanction sila?